Nakaraan po, ang patuloy na pinag-aaralan natin ay patungkol po sa panamagan ng Diyos sa atin, na ito'y nakasaad po, nakasulat sa mga awit sa Psalm 110 verse 2. Ang sabi po niya rito, magmula sa dakong Zion ay palalawakin niya ang lupaing iyong sakop, at lahat ng kaaway mo'y sakupin at pagharian, gayon ang kanyang utos. Ito po ang utos ng Diyos sa atin. Ito po ang panawagan ng Diyos sa atin, na sakupin natin ang ating mga kaaway at pagharian po natin ito. Ano po ang nais ipakita sa atin ng Panginoon ito? Ang panawagan niya po ay sakupin natin ang ating kaaway at pagharian natin ito. Ano po ba ang kaaway natin? Ayan, sa mundong ito. Alam po ninyo, ang talagang kaaway po natin sa mundong ito ay walang iba kundi ang dyablo na nagdadala ng kaguluhan sa mundong ito. Kaya, ang sabi ng salita ng Diyos, sakupin natin ito at pagharian natin. Kung ang problema natin ay yung kahirapan na dulot ng dyablo sa mundong ito, sakupin natin ito at pagharian natin ng kahirapan. Ayan, sapagkat ipinagkaloob na sa atin ng Diyos ang pag-unlad. Ano pa? Sa relasyon, minsan ang nagiging kalaban po natin ay yung relasyon po natin sa isa't isa. Ano po, ang sabi ng salita ng Diyos, pagharian natin ito. Dahil gustong sirain ng dyablo ang ating maayos na relasyon sa pamilya, sa mga kakilala, kaibigan, at kahit na po sa mga nakapaligid sa atin sa mundong ito. At marami po sa pisikal na katawan natin, ay nais ng Diyos na pagharian din natin ang ating katawan upang patuloy na yung kagalingan na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Hesus ay manatili sa katawan na ito. At matupad ang pangarap, ang pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin na isang masagana at kasiyasiyang pamumuhay. At hindi lang basta masagana at kasiyasiyang pamumuhay, sapagkat kahit ang Panginoong Diyos ay nangako sa mga awit sa Psalm 91, ano po, ang sabi niya noon, with long life I will satisfy you. Yung ipinagkakalob sa atin ng Diyos, ang mahabang pamumuhay, at hindi lang yon. So, sapat na pamumuhay ang gusto ng Diyos, yung hindi lang basta sapat, sobrang sapat upang meron po tayong sobra na may pahamahagi sa mundong ito. Okay, yun po ang layunin at panawagan ng Diyos sa bawat isa sa atin. So, mahalaga po na makita natin na yung panawagan ng Diyos ay maghari tayo sa buhay na ito. Pagharian natin ang buhay na ito na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Pagharian natin ang anumang mga sirkumstansya na darating sa ating mga buhay. Bakit po kaya niya sinasabi? Mismo ang Panginoong Hesus ang nagsabi po, nung siya'y narito sa mundong ito, at nais pong basahin sa inyo, nakasulat sa magandang balita ayon kay Juan. Ito po ang kanyang pagkakasabi sa John 16:33. Sabi niya, sinasabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Alam po ninyo, magkakaroon lamang ng kapayapaan ng isang tao sa kanyang buhay kung siya ay nakipag-isa kay Kristo Jesus. Napakahalaga po nun. Kaya nga lagi ko sinasabi, ang unang hakbang upang tayo upang masakop natin at papagharian ng ating mga kaaway ay kailangan magkaroon tayo muna ng personal na relasyon sa Diyos, sapagkat ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan para mapaglabanan ang anumang uri ng mga balakid na pwedeng dumating sa buhay natin. Bakit po? Ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang salita, nung sinabi niya, sinasabi ko sa inyo ito upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pagkikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito. So, talagang mayroong kapighatian na mararanasan ang tao sa mundong ito. Hindi natin pwedeng baliwalain ito, sapagkat ito po ay isang realidad na nangyayari sa bawat isa sa atin. Kahit
ano ang relihiyon mo, ano ang pananampalataya mo, meron ka mang kahit gaano katibay ang relasyon mo sa Diyos, at kahit na anong edukasyon na natapos mo, ano mang edad mo, nandyan lang ang diabo po, nagbibigay ng mga problema sa buhay ng isang tao. Bakit? Sapagkat ayaw niya na matupad ang pangarap ng Diyos sa bawat isang nilikha niya sa mundong ito. Yan. Pero ito ang maganda sa ating Panginoong Hesus. Kung sinabi niya, magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito. Ngunit, sabi po niya, tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Napagtagumpayan na ng ating Panginoong Hesus ang sanlibutan. At ang maganda po rito, yung panawagan ng Diyos na pagharian natin ang ating kaaway at sakupin natin ito, ang sinasabi ng salita ng Diyos, ay napagtagumpayan na ni Kristo ito. Yung tagumpay na yun ay pinagkalob niya sa bawat isa sa atin. Ang gagawin lamang po natin ay ipatupad ngayon ang tagumpay na yon sa buhay po natin. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus, ng Panginoong Diyos, maghari ka at sakupin mo ang iyong mga kaaway. Ano may mga balakid na ito, pagharian natin ito sa buhay. Ngayon, ang nagiging problema sa maraming tao sa mundong ito, yung bang pag merong dumarating na problema, pagsubok o anumang bagay na hindi mabuti sa kanilang mga buhay, ay para bang ina-attribute po nila, inilalapit po nila ito at sinasabi na ito ay kagustuhan ng Diyos sa buhay natin. Hindi po totoo yun. Ang katotohanan po ay ang Diyos ang nagbibigay ng solusyon sa mga problema o mga balakid na dumarating sa buhay natin para may sakatuparan ng kanyang magandang plano. Siya po ang nagbibigay ng solusyon at hindi po kailanman sa kanya nagsimula ang problema. Ayan, yun ang kailangan po nating maintindihan mabuti. Sapagkat ang tao, dahil sa kulang ng kaalaman patungkol sa kabutihan po ng Diyos, patungkol sa karakter po ng Diyos na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, ang lagi nilang iniisip, ito ang mga pagsubok na ito ay paraan ng Diyos upang mapatatag ang ating pananampalataya. Hindi po totoo po yun. Ang paraan na yan ay paraan po ng diablo dahil ayaw niyang mangyari ang magandang buhay na inihanda ng Diyos sa bangsa sa atin. So, yun po ang tandaan po natin na anuman mga pagsubok na dumarating sa buhay ito, hindi galing sa Diyos. Maging maliwanag po tayo sa bagay na iyon. Ayan. Sapagkat hanggang ngayon, ang dami nating naririnig, pagsubok lang ito ng Diyos sa buhay ko. Pag nagkasakit, pagsubok lang ito ng Diyos sa buhay ko. Pag naghirap, pagsubok lang ito ng Diyos sa buhay ko. Pag may nawala sa mga mahal sa buhay, pagsubok lang ito ng Diyos sa buhay ko. Pero napakalinaw din ng sinabi ng ating Panginoong Hesus. Hindi po ba sa John 10:10, sabi niya, magnanakaw ay naparito upang magnakaw, pumatay at sumira. At ako, ang sabi ng Panginoong Hesus, ay naparito para bigyan ko kayo ng buhay, isang masagana at kasiyasiyang pamumuhay. Paulit-ulit ko pong sinasabi ang mga bagay na yan. Sapagkat kailangan nating maintindihan mabuti at magkaroon tayo ng pananampalataya sa pangako ng Diyos na yon, sa sinasabi ng Diyos na yon na siya ay naparito para bigyan tayo ng buhay, isang masagana at kasiyasiyang pamumuhay. Walang ibang layunin ng Diyos sa buhay ng tao, kundi mapabuti po ito. Kaya nga sabi niya, siya ang nakakalam ng magandang plano niya sa buhay natin, ayon kay Jeremiah, nung sinulat sa Jeremiah 29:11, sabi niya, ako lamang ang nakakalam ng mga panukala o mga plano ko para sa inyo. Ang mga planong ito ay kabubuti ninyo, hindi ninyo ito ikasasama, magbibigay sa inyo ito ng pag-asa at magandang kinabukasan. Yun lang ang iniisip ng Diyos sa bawat sa atin.
Laman tayo ng isipan ng Diyos lagi. At iniisip lagi ng Diyos kung paano niya mapapaunlad ang ating buhay. Kaya nga lang, pag may dumating ang problema, ibinibintang natin ito sa Diyos. At kung minsan, dumarating mga pagsubok sa buhay natin o problema sa buhay natin, dahil ito ay kagagawan natin. Alam po ninyo, hindi ang Diyos ang may kagagawan ng problema natin. Madalas, dahil sa mga maling desisyon na ginagawa natin sa buhay nito, dumarating ang mga problema sa buhay ng isang tao. At madalas din, ayaw aminin ng tao na siya yung nagkamali. At ang sasabihin niya, pagsubok lang ito ng Diyos sa buhay ko. Isang maling pangunawa patungkol po sa isang Diyos na mabuti, sa isang Diyos na punong-puno ng pagmamahal, sa isang Diyos na umibig sa bawat isa sa atin kahit nung tayo ay makasalanan pa. Praise God, napakabuti po ng ating Diyos. Kaya kailangan maunawaan po natin, paano ba nagkaroon ng mga pagsubok, paano ba nagkaroon ng sumpa, paano dumating ang mga bagay ito sa buhay ng isang tao. Sapagkat, alam po ninyo, nung nilikha ng Diyos ang tao sa mundong ito, walang problema na mararanasan dapat ang tao sa mundong ito. Yun po ang isang katotohanan. Bakit po? Sapagkat bago nilikha ng Diyos ang tao sa mundong ito, lahat ng kanyang pangangailangan ay ipinagkaloob na niya. Yan, lahat. Lahat po, walang bagay na kakailanganin ng tao sa mundong ito na hindi pa nilikha ng Diyos. Nilikha na po ito ng Diyos. Ngunit ang sabi lang ng Panginoong Diyos nung nilikhain niya si Adan at ganoon din si Eva ay huwag niyong kakainin ang bunga ng puno ng pangunawa patungkol sa mabuti at masama. The fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Yun lamang po. Pero alam po ninyo, ang tao, kahit pinagbawalan na ang ginawa ni Adan, dahil nandyan ang tukso, nandyan lang sa paligid, alam pong ginawa niya, sinunod niya ang diablo. At dahil po doon, ang sabi ng salita ng Diyos sa Genesis chapter 3, verse 17, na gusto ko na maintindihan nating mabuti, na talagang lahat ng bagay na hindi mabuti na dumarating sa mundong ito, kailanman ay hindi nanggaling sa Diyos. Sapagkat nung nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay sa mundong ito, ang sabi niya nung namahinga siya at nakita niya na ang lahat ng kanyang nilikha ay napakabuti at napakaganda. Yun lamang po ang nakita ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, natukso ang tao. Ayan, dahil nandyan ang diablo na tumukso. Pero kahit nandyan ang diablo sana, kung hindi nagpatukso si Adan at si Eva, si Adan dahil si Adan ang binilinan, alam po ninyo, hindi sana nagkaroon ng mga sigalot, mga problema na darating sa buhay ng tao. Kaya, dahil doon, ito ang sabi ng Diyos. Sa Genesis chapter 3 verse 17, ang sabi po niya rito, ito naman ang sinabi ng Diyos kay Adan. Dahil nakinig ka sa iyong asawa, nang iyong kainin ang ipinagbawal kong bunga, dahil dito'y sinusumpa ko ang lupa sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo'y magmumula. Pero sa ibang salin po, sabi niya, mas maganda ang pagkakasalin po kasi sa English, sa ibang salin ay curses the ground because of you. Pero tignan po natin sa isang salin. Sabi po niya rito, sa ang Biblia Tagalog. At kay Adan ay kanyang sinabi, sapagkat nakinig ka sa tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na huwag kang kakain niyon. Ang sabi ko ng Diyos, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka mula sa Kanya sa pamamagitan
ng mabigat na paggawa sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Curse is the ground because of you. Sabi niya, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Hindi ang Diyos ang sumumpa sa lupa. Pero dahil sa ginawa ni Adan, naging sumpa. Dumating ang sumpa sa lupa. Ayan. At sana ang tao hindi na maghihirap. Hindi na sana magbubungkal ang tao. Kakain na lang siya. Hindi niya paghihirapan ang lahat ng kakailanganin niya sa buhay na ito. Pero dahil sa kasalanan, ang sabi ng salita ng Diyos, kakain ka mula sa lupa, sabi niya, mula sa Kanya, sa pamamagitan ng iyong mabigat na paggawa sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Naging ganun ang dating ng sumpa sa buhay ng isang tao. Kailangan mo ngayon kumayod, kailangan magtrabaho ng mabigat, ang sabi ng salita ng Diyos. Kaya, alam po ninyo, bakit kailangan kong banggitin ang bagay nito? Sapagkat ganito po yan. Ang sabi po ni St. Paul, ito po ang pagkakasaysay ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma nung sumulat siya sa mga taga-Roma. At nais ko po na basahin para sa inyo. Sa Romans chapter 6 verse 16, ito po ang pagkakasabi ng salita ng Diyos. Hindi ba ninyo nalalaman na kung kanino ninyo inihahandog ang iyong sarili, mga sarili bilang alipin sa pagsunod, kayo'y mga alipin niya na inyong sinusunod. Kung sino po ang sinusunod natin, alipin po tayo nun. Sabi niya, maging ng kasalanan tungo sa kamatayan o ng pagsunod tungo sa pagiging matuwid. Kaya, kung sinusunod mo ang kasalanan, sabi niya, alipin ka ng kasalanan na papunta sa kamatayan. Pero kung sinusunod mo ay ang katwiran, patungo sa katwiran ng Diyos at pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Pero makikita po ninyo, dahil nagpaalipin, dahil sumunod si Adan sa tukso ng dyablo, alam po ninyo, dumating ang kamatayan sa mundong ito. Kaya, mula po noon, ang dyablo na ang naghari sa mundong ito. Yan. At napakarami po tayong makikita na talagang narito na ang dyablo mula noon. Ano po? Mula noon nagkasala ang tao sa pamamagitan ni Adan. Ang dyablo na ang naghahari sa mundong ito. At ito yung nais ngayon na makita natin na ibinalik na ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ang kapangyarihan sa atin para tayo na ang maghari sa mundong ito. Pero tignan pa ho natin ang mga ibang mga talata na nakasulat sa banal na kasulatan. Ayon po kay Apostol Pablo sa sulat niya sa mga taga-Efeso, sa Ephesians chapter 5, umpisahan po sa verse 15, ang sabi niya, kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad. Hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. Ano ang ginagawa ng mga mangmang? Hindi sila nag-iingat sa kanilang ginagawa sa buhay nito, sa kanilang paglakad sa buhay nito. Pero sabi niya, maging maingat kayo sa inyong paglalakad. Hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. Ayan, ang tularan daw natin, gaya ng mga marurunong. Ano ang ginagawa ng marurunong? Na sinasamantala ang panahon. Sabi niya, ang mga marurunong daw ay sinasamantala ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Masama ba ang panahon ngayon? Alam po ninyo, kung titignan po natin ang paligid natin, napakasama na ng mundo ngayon. Sobrang kasamaan ng umiiral sa mundo ngayon. Alam po ba yun? Na baliktad na lahat ang nangyayari. Yung tama ay sasabihin na nilang mali at yung mali ay sinasabi na nila na yun ang tama. Ganun na po ang nangyayari sa mundo. Baliktad na.
Ayan, ganyan na ang pag-iisip ng mundo ngayon. Kaya ang sinasabi ng Diyos, kailangan pagharian natin ang mundo ito. Yun ang panawagan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tingnan pa ho natin, ang sulat pa sa Galatia, na talagang makikita natin na ibang klase na po ang nangyayari sa mundo ngayon. Sabi niya rito sa Galatia, sapagkat hindi ko ito tinanggap sa Galatians chapter 1 verse, umpisahan ko sa verse 3. Sabi niya, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa ating Panginoong Jesucristo na nagbigay ng kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan. Praise God, ano po. Ibinigay ng ating Panginoong Hesus ang kanyang sarili para sa ating mga kasalanan upang tayo'y kanyang mailigtas mula sa kasalukuyang masamang kapanahunan. Sa kasalukuyan po, napakasama ng kapanahunan po natin. Yun na po ang nangyayari ngayon. Sabi niya, nagbigay ng kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan upang tayo'y kanyang mailigtas mula sa kasalukuyang masamang kapanahunan ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama. Ano po ang nais kong may ibahagi sa bawat isa sa atin ngayon? Nais ng Diyos na muli yung pagbibigay niya ng kapangyarihan sa bawat isa sa atin. Alam po ninyo, ibinalik na ito, ang kapangyarihan na nawala ni Adan sa hardin ng Eden, ay ibinalik na ito ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Kaya bago umalis ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Hesus sa mundong ito, sabi niya, ang lahat ng kapangyarihan ay pinagkaloob niya na sa akin, ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay pinagkaloob sa akin. Kaya inuutusan ko kayo ngayon, umayo kayo sa mundong ito at ipahayag ang mabuting balita. Yung kapangyarihan po na nawala, kaya nung siya'y nagkasala, ibinalik po sa atin ng Diyos. Pero maaaring sabihin natin na bakit kailangang sabihin na ibinalik sa atin? Totoo ba na naibigay ito sa dyablo? Ayon po sa sulat sa magandang balita, ayon po kay Lucas, ang sabi po niya sa Luke chapter 4 verse 5 and 6, nais ko lamang po makita natin ito. Sabi po niya sa chapter 4, kung matatandaan po ninyo, ito yung sinubukan ng dyablo ang Panginoong Hesus. At ito ang kanyang ginawa. Pagkatapos ay dinila siya ng dyablo sa isang mataas na lugar at ipinakita sa kanya, ito yung mag-ayuno ang ating Panginoong Hesus. Sa kanya, sa isang saglit, sa lahat ng mga kaharian sa sanlibutan. So, dinala siya sa isang mataas na lugar, pinakita sa kanya, sa isang saglit ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan. At sinabi sa kanya ng dyablo, ito ang sinabi sa kanya ng dyablo, sinabi ito sa Panginoong Hesus, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihang ito at ang kaluwalhatian nila sapagkat ito'y naibigay na sa akin at ibinibigay ko kung kanino ko ibig. Biro po niyo. Mismo ang dyablo nagsabi sa ating Panginoong Hesus na ibinigay ito sa akin at ibibigay ko ito sa iyo kung susunod ka lamang sa akin. Pero alam po ninyo, nung ang Panginoong Hesus ay naipako sa krus ng Kalbaryo at nung siya'y namatay at muling nabuhay, nabawi niya ang kapangyarihan na yun. Ibinigay niya na, nasa kanya na at ibinibigay sa kanino man nasasampalataya sa kanya. Kung sasampalataya tayo sa Panginoong Hesus, ang kapangyarihan na iyon ay pinagkakalob niya sa bawat isa sa atin at ang panawagan ng Diyos sa atin ngayon, maghari tayo, sakupin natin ang kaaway natin habang tayo ay nabubuhay sa mundo ito. Huling verse po babasahin ko, yung sa 1 John chapter sa unang 1, sulat po ni St. John chapter 5 verse 19. Ito po ang kanyang pagkakasaad dito. Alam natin na tayo'y sa Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng masama. Hanggang ngayon
Ang buong sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng masama, nasa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo. At ang tanging paraan lamang upang tayo naman ang maghari habang tayo narito sa mundong ito, pagharian natin ang lahat ng sitwasyon na pwedeng dumating sa buhay natin, magkaroon tayo ng personal na relasyon sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanyang bugtong na anak na si Jesus. Sapagkat si Jesus ang nagbibigay ng kapangyarihan ngayon sa bawat isa sa atin upang sakupin at pagharian ang mundong ito. Praise God, hindi po ba? Napakabuti po ng ating Diyos. At hanggang dun lamang po tayo ngayon at ako po'y nagpapasalamat sa inyo na patuloy na nakikinig ng broadcast na ito. Alam po ninyo, hindi ako magsasawa na magtuturo ng salita ng Diyos sapagkat ang sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma sa Romans 1:16, hindi ko kinihihiya o ipinagmamalaki ko ang mabuting balita tungkol kay Kristo sapagkat ito ang magandang balitang ito, ang kapangyarihan ng Diyos upang mailigtas ang sinumang sumampalataya sa ating Panginoong Jesus. Kapangyarihan po ito ng Diyos, ang mabuting balita. Ang mabuting balitang ito ay mayroong isang Diyos na nagmamahal sa atin, ipinadala niya ang kanyang nag-iisang anak na si Jesus upang siya'y mamatay sa atin, bayaran ang ating mga kasalanan, bigyan tayo ng buhay na walang hanggan at ipagkaloob muli ang kapangyarihan upang tayo ay maghari at mamuno sa mundo ito. Praise God. Hallelujah. Ganyan po kabuti ang ating Diyos. At kung kayo po'y wala pang personal na relasyon sa ating Panginoong Hesus, inaanyayahan ko kayo na sumunod sa maikling panalangin na ito. Panginoong Diyos, ako'y naniniwala ng Panginoong Hesus ay namatay at muli mong binuhay upang bayaran ang lahat ng ating mga kasalanan upang bigyan ako ng buhay na walang hanggan. Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang sarili kong Diyos at tagapagligtas. Pumasok ka sa puso ko, maghari ka sa buhay ko. Maraming salamat. Ikaw lamang ang may tataas sa aking buhay. Salamat, Jesus. Amen and amen. Praise God. At kung wala po kayong pinupuntahan na church tuwing linggo, inaanyayahan ko po kayo na sa aming Celebrate Jesus, ipagdiwang po natin ang Panginoong Hesus. Samahan po ninyo kami tuwing linggo, alas 10 po ng umaga, sa Fisher Mall, Cinema 3, dito po sa Quezon Avenue Corner, Roosevelt Avenue, Quezon City. Praise God. Hallelujah. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Shalom para sa ating lahat. Amen and amen. Salamat po.